Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon. Sa lahat ng aking mga bagong subscribers. Sa mga hindi nag-i-skip ng mga ads. Maraming salamat po sa inyo. Pakinggan po natin ngayon ang pagpapatuloy ng ating kwentong ating pinamagatang, ang Malagintong Panabong, ang tunay at totoong hari ng sabungan. Pagkarating nila Itay sa nasabing sabungay, ay kanilang nakita roong naghihintay na ang mayamang si Don Paquito, ang kanyang mga tauhan, at si Mang Ciprianong may hawak na isang dalusaping panabong. Ngunit taliwas noong unang pagkikita nila Itay kay Mang Cipriano, kung nooy malungkot ang kanyang hitsura. Noong mga pagkakataong yon, ay panaag na ng saya ang makikita sa kanya. Terso de la Rebayas Kano, sa inyong lahat, maraming salamat sa inyong ginawang pagtupad sa ating kasunduan. Bueno, narito na kami sa inyong mismong sabungan, kasama si Cipriano. Siguro na may maaari na nating pagharapin o patarian ng dalawang mga panabong. Ang sabi kaagad ni Don Paquito kay Itay. Sige po, Don Paquito. Paring ko, nakahanda ka na ba? Oo, paring Kano. Kanina pa. Kumuha ng isang mahusay na upahang magtatari, sina Don Paquito, sa mga magtataring nasa aming mismong sabungan, upang siya ang magkakarga ng tari sa mismong paanan ng kanilang dalusaping panabong. Ano't ano man ang mangyayari sa ngayon sa magiging laban nitong aking dalusapi sa Malagintong Panabong ni Kano, matalo man ito o manalo, ay magiging panatag na ang aking loob dahil sa mga taong mayroong busilak na mga kalooban, ang mga taong tutulong na maoperahan ang aking asawa. Ang sabi ni Mang Cipriano sa kanyang sarili habang mahigpit nitong hawak sa kanyang kamay ang kanyang dalusaping panabong. Tingnan nyo mga pare ang itsura ni Cipriano. Mga pare, panaag ito ng kasiyahan. At alam kong sa mga pagkakataong ito, ay hindi na mahalaga sa kanya ang manalo o matalo man ang kanyang panabong. Ang sabi kaagad ni Mang Tonyo, na siya namang sinundan kaagad ni Mang Gaston. Tama ka riyan, paring Tonyo. Dahil ang higit na mas importante sa kanya ay ang buhay o kaligtasan ng kanyang asawa. At masasabi ko sa aking sariling maswerte tayo na tayo'y napabilang sa grupong ito dahil sa pamamagitan ng mga perang pustang na ipanalo ng ating Malaginto sa bawat laban nito'y ay marami na tayong natutulungan at matutulungan pa, mga taong katulad ng sabongerong si Cipriano. Lahat sila'y sumang-ayon sa mga sinabing iyon ni Mang Gaston. Samantalang nang makahanap na ng upahang magtatari sina Don Paquito, ay pinapasok na agad sila ng sentensyador sa loob ng sabungan. Si Mang Cipriano dala ang kanyang panabong at kasama si Mang Tibor na isa ring mahusay na magtatari, at si Itay Kano at si Mang Iko. Subalit wala silang kaalam-alam na sa paligid ng sabungan, sa maraming bilang ng mga taong mahihilig sa sabong at mga nagsisiksikang mga sabongero't mamumusta, ay naroon din sina Don Mauricio at ang pertudang kriminal at aswang na si Douglas Estelior. Ano masasabi mo, Douglas, sa grupo ni Terso de la Reba alias Kano, lalong-lalo na dyan kay Kano at sa kanyang hawak na Malagintong Panabong? Ang nooy tanong ni Don Mauricio kay Douglas, ngumisi muna ito nang nakakatakot sa kanagwikang. Ang totoo niyan, Don Mauricio, ang tingin ko sa kanila ay parang katulad lang ng masasarap na mga putaing nakapatong sa mesa at nasa aking harapan. Takam na ako, Don Mauricio. Dahil para sa aking paningin, ay pagkain lamang sila. At sinisiguro ko sa inyo, ito na ang huling pagtalo nila sa sabungang ito. Dahil mamayang gabi, ay uubusin ko na sila. Ang merong paniniguradong sambit ni Douglas kay Don Mauricio. Ngumisi naman sa kanya si Don Mauricio. Sabay wikang, ang totoo niyan, Douglas, hindi naman talaga ako magsasabong na katulad nila at ng mga taong naririto sa sabungang ito. Pero masyado na ako nasusuklam na iinggit sa katanyagan ng taong yan. Sikat na sikat ang taong yan, lalo na ang kanyang panabong
na isang malaginto. At ayoko nang magtagal pa yon. Dinaig niya pa ang mga artista at katulad kong mayroong ibubugas sa lipunan. Kaya't ang kanyang pagkamatay at ng kanyang mga kaibigan ay may tuturing kong malaking tagumpay na mangyayari sa aking buhay. At sa oras na mangyari yon ay magdidiwang ako, Douglas, magpapainom at magpapakain. Ha 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 ha. Ang dagdag pang sabi ni Don Mauricio kay Douglas habang sila'y nakatunghay sa loob ng sabungan kung saan ay naroon sina Itay Cano at Mang Cipriano at pareho nang kinakargahan ng mga tari ang mismong paanan ng dalawang mga panapong at ni hindi man lang nagbibigay ng babala o hudyat ang tangang gintong kaliskis ng ahas ni Itay Cano. Maging ang mga bertud nila Tatang Pedro, Mang Tonyo, Mang Ambrosio, Mang Gaston at ng dalawang magkaibigang si Mang Gregorio at si Mang Omar. Hindi nila maramdamang nasa paligid lang nila ang nilalang na magbibigay ng panganib sa kanilang mga buhay. Naging abala na ang Kristo, ang sentensyador at mga namamahala ng aming sabungan para sa mga perang pusta para sa dalawang mga panabong. Manalaman na matalo ang iyong panabong Cipriano. Ay wala kang tulong na maaasahan sa akin ni Pisong Doling. Ay wala akong ibibigay sa iyo. Mamamatay ang asawa mo dahil pagkatapos ng magkaganap na labang ito ng dalawang mga panabong ay iiwan ko ng probinsyang ito. Ha 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 ha. Ang sambit ni Don Paquito sa kanyang sarili. Makikita itong nakangising parang si Paquito Diaz sa labas ng sabungan habang nakatuon ang kanyang paningin kay Mang Ciprianong Noy hawak na ang kanyang dalusaping meron ng kargadang tari. Pinagharap na ng sentensyador ang dalawang mga panabong o kanya itong pinakareho kina Itay Cano at Mang Cipriano. Isang malakas na pagtuka sa pisngi, isang malakas na pagtuka sa pisngi at mismong ulo ng aming alagang si Malaginto ang iginawad ng dalusaping panabong. Naghiyawa na ang mga taong pumusta sa dalusapi at umaasang maipapanalo nito ang kanyang magiging laban kay Malaginto. Ngunit katulad ng ginawa niya kay Malaginto, ayon din ang iginawad sa kanya ng aming panabong. Naglaglagan pa ang kanyang maliliit na mga balahibo at nagpupungas-pungas pa ito. Nakabibiging sigawan ng mga mamumusta at mga sabongero. Ang nooy maririnig nang makita nila ang ginawang yun ni Malaginto sa dalusaping panabong, dahilan upang ipinag-utos na nga sa kanilang dalawa ng sentensyador ng sabungang bitawan na nga nila sa sahig ng sabungan ang dalawang mga panabong. Paglapat ng mga paa ng mga ito sa sahig ng sabungay, nagawa mo ng tumilaok ng dalusapi. Bago ito, umarangkada ng pag-atake at pagpalo sa nooy nakaabang lang sa kanyang kalmadong si Malaginto. Sulitong mga pagpalo ang kanyang ipinagkaloob kay Malaginto. Samantalang si Malaginto'y puro pag-atras, pag-iwas at paglayo lamang sa kanya ang nooy kanyang ginagawa sa dalusaping panabong. At para bang wala pang planong umatake si Malaginto sa dalusaping panabong, nanatili lamang itong kalmadong nakatayong brusko matapos niyang maiwasan ang talim ng taring gusto na't pilit nang ibinabaon sa kanyang katawan ng dalusaping panabong. Maingay na ang sabungan, tensyonado ang lahat sa kung sino kaya ang magtatagumpay sa bakbakan ng dalawang mga panabong. Ilang sandali pa'y muling lumipad ng napakataas ng dalusapi habang nakatingala lamang sa kanya si Malaginto na para bang hinihintay lang ni Malagintong bumulusok pa balapit sa kanya ang dalusapi. At nang mangyari yon, ay doon na nga nag-umpisang ibuka ni Malaginto ang kanyang nakakasilaw at malalapad na mga pakpak. Nakailang pagaspas muna ito bago ito tumalon at lumipad upang salubungin sa ere ang dalusaping panabong ni Mang Cipriano. Kung kaya't mas lalo pang ang lumakas ang ingay o sigawan ng mga tao sa aming mismong sabungan. At nang magpang-abot ang mga ito sa ere, ay nagpalitan kaagad sila ng mga pagpalo, talsik pa ibaba ang dalusaping panabong. Dahil sa isang malakas na pagpalong ipinagkaloob sa kanya ng aming Malaginto, pagkabagsak nito sa sahig ng sabungay, tinangkapasan nitong tumayo. Ngunit pinalo siyang muli ni Malaginto. Bagamat may mga tama na ng tari ang dalusapi, ngunit nagawa pa rin itong tumayo upang ipagpatuloy ang bakbagang naumpisahan. Pumustura itong parang papasagot at nagawa pa niyang linlangin si Malaginto. Sa paraang kunwari ay aatake ito sa aming Malaginto. Samantalang si Malaginto'y nakatingin lang sa kanya na para bang pinabasa nito
Ang susunod na gagawing pag-atake sa kanya ng dalusapi, bagsak na ang mga pagpag ng dalusapi at basang-basa na ang kanyang likuran. Dahil sa mga tusok ng tari galing kay Malaginto. Alam kong maraming beses mo nang naipagtagumpay ang lahat ng labang kinaharap mo. Naging alagang panabong kita sa maiksing panahon. At hindi lamang alagang panabong ang turing ko sa iyo, kundi itinuring na kitang kaibigan. Pero ang lahat ng mga bagay sa mundo ay may hangganan. Ang totoo ay mahirap at hindi ko maiiwasang hindi masaktan sa nakikita ko sa iyo sa ngayon. Pero wala na akong magagawa kung ito na ang magiging katapusan ng ating pagsasama. Ang malungkot na pagkakasabi ni Mang Cipriano sa kanyang sarili patungkol sa kanyang alagang dalusaping panabong. Ang nooy malungkot na sabi ni Mang Cipriano sa kanyang sarili patungkol sa kanyang alagang dalusaping panabong dahil nararamdaman na niyang yun na ang huling pagkakataong makikita niya itong buhay. Ganoon si Mang Cipriano, katulad rin siya ni Itay Cano. Lahat ng kanyang mga panabong ay itinuturing niyang kanyang kaibigan at kailan may hindi niya sinasalbahi ang mga ito. Muling umarangkada ng mga pagpalo kay Malaginto ang nooy. Hinihingal na't nang hihinang dalusapi. Ngunit kagaya ng naunang inaasal ni Malaginto, hindi niya pinapansin ang mga pag-atake ng dalusapi. Patuloy lamang itong iniiwasan at nilalayuan ang mga pag-atake ng dalusaping panabong. Marami sa mga sabongero't mamumustang naroroon ang nagsasabing katapusan na at wala nang pag-aasa pang manalo kay Malaginto ang dalusaping panabong ni Mang Cipriano. Ang iba na may sinasabi ng mga itong sa lahat ng mga naunang nakabangga ni Malaginto magmula pa noong una ay ang dalusaping panabong lang ni Mang Cipriano ang pinakang mahina. Ngunit nagkakamali silang lahat doon dahil para kay Itay Cano at sa kanyang mga kaibigan, ang dalusaping panabong ni Mang Cipriano ang pinakang malakas na panabong sa lahat ng nakabangga ni Malaginto. Dahil pilit itong lumalaban at hinaharap si Malaginto upang sugatan, wag lang mapahiya ang kanyang among sabongerong si Mang Cipriano. Malakas na pagpalo ang ginawa ni Malaginto sa dalusaping panabong. Bumalandra sa gilid ng sabungan ng dalusapi at nanghihina na ito. Kung titingnan, hirap na itong tumayo at ihakbang pa ang kanyang mga paa. Nawawala na ito sa balanse kung ito'y tatayo. Samantalang si Malaginto'y makikitang kalmadong pag-alagala lamang sa loob ng sabungan. Animal, mukhang matatalo niya ata ang panabong na Cipriano. Oh, buwasan! Ang nooy sampit ni Don Paquito sa kanyang sarili habang nakatunghay siya sa nanghihinang dalusaping panabong. Nagsigawan ang mga mamumustang nasa paligid ng sabungan at sinasabi ng mga ito sa sentensyator ng sabungang pagharapin na o karehuin na niya ang dalawang mga panabong upang magkaalaman na o masintensyahan na kung sino nga ba ang mananalo. Mabilis namang kumilos ang sentensyator ng sabungan. Buong ingat niyang dinakma ang dalawang mga panabong at pinagharap niya ang mga ito. Nahihirapan mat nang hihina ang dalusapi ni Mang Cipriano. Ngunit pinipilit nitong gumanti ng pagtuka sa aming Malaginto. Ngunit sa ikatlong pagkakataong ibinigay sa kanya ng sentensyator na gumanti ng pagtuka kay Malaginto, ay nabigo itong gawin yun. Nagsigawan na ang mga mamumustang pumusta kay Malaginto dahil idiniklara na kaagad ng sentensyator ng sabungang panalo. Ang ni isang tusok ng tari sa kanyang katawan ay walang makita ang sentensyator ng sabungan sa aming Malagintong panabong. Buhay pa naman ang nasabing dalusaping panabong ni Mang Cipriano. Ngunit nanghihina na ito. Ilang sandali pa'y naglakad si Mang Cipriano dala ang kanyang panabong sa direksyong pinatatayuan nila Itay Cano at Mang Iko, kung saan ay makikitang nasa loob pa rin ng sabungan sila Itay Cano. Kaibigang Cano, natalo ang aking panabong. Ito, tanggapin niyo ang aking dalusaping panabong. Sumagot naman kagad kay Mang Cipriano si Itay Cano at sinabi nitong, Kaibigang Cipriano, pasensya ka na, pero hindi ko tatanggapin yung iyong panabong. buhay pa yan at alam kong kailangan mo pa siya. Anong ibig mong sabihin, kaibigang Cano? Ang tanong ni Mang Cipriano kay Tay. Kaibigang Cipriano, panalo lang kami sa perang pusta. Pero ang panabong mong yan ay sayo pa rin. Sagot ni Tay.
Pero kaibigan Kano, sa tingin ko'y hindi na magtatagal pa ang buhay nitong aking dalusapi. Diyan ka nagkakamali, kaibigang Cipriano. Tara, sumama ka sa amin sa labas ng sabungang ito at doon sa punong yun, kung saan ay naroon ang iba ko pang mga kaibigan. Doon natin pag-usapan ang lahat. Sige kaibigang Kano. Lumabas ng aming sabungan si Nitay Kano at si Mang Iko, kasama si Mang Cipriano. At ang nooy makikitang aburidong mayamang si Don Paquito. Dala ni Itay at hinihimas ang mga balahibo ng aming alagang si Malaginto. At pagkarating nila sa mismong punong kahoy, kung saan ay naroon si Natatang Pedro o ang iba pang mga kaibigan ni Itay Kano, ay doy, Paring Tonyo. Paring Kano, ano yun? Paring Tonyo, may magagawa ka bang paraan upang kahit papaano'y manumbalik ang lakas ng dalusaping panabong ni kaibigang Cipriano? Oo naman, Paring Kano. Kung ang mga tama ng tari sa kanyang katawan ay malayo sa kamamatyan, katulad ng ginawa ko noong una sa iba pang mga panabong na natalo ng ating Malaginto. Nagulat at nahiwagaan itong si Mang Cipriano sa mga isinagot na yun ni Mang Tonyo kay Itay Kano. Ngunit aminado siya sa kanyang sariling gusto rin niyang mabuhay pa o magtagal pa ang kanyang itinuturing na niyang kaibigang panabong. Kung kaya't, Teka lang kaibigang Kano, mga kaibigan, hindi ko maintindihan kung ano ba ang ibig niyong sabihin. ang tanong ni Mang Cipriano, kaibigang Cipriano, si Paring Tonyo na aming kaibigan ay mayroong nalalamang mga orasyon o mga salitang buhay sa larangan ng panggagamot. Nagagawa niya yun o nagkakabisa lamang ang kanyang mga orasyong yun. Lalo pat gagamitan niya ito ng tapang ng alak. Ang paliwanag sa kanya ni Itay Kano. Ganoon ba kaibigang Kano? Oo kaibigan. Kaya naman ay ibigay mo na sa kanya iyang nanghihinang panabong mo. Masayang sinunod ni Mang Cipriano si Itay. Iniabot niya ng marahan kay Mang Tonyo ang kanyang nanghihinang tuguang panabong at nakaluloy na ang kanyang ulo. Kung ito'y titingnan at nang nasa kamay na nga ito ni Mang Tonyo o ang nasabing panabong na yon, ay dooy dinukot nito sa kanyang kaliwang malalim na bulsang suot na pantalon ang kanyang kalahating puting matapang na alak at sinabi nitong, Kaibigang Cipriano, hawakan mo munang saglit itong iyong panabong. Ang sabi ni Mang Tonyo. Sinunod naman yun ni Mang Cipriano at pagkatapos nooy umalingasaw at nalanghap kagad nilang lahat ang napakatapang na amoy ng alak nang kanyang buksan ang takip ng bote. Lumagok muna ng makailang beses si Mang Tonyo ng alak at iminumog niya ang alak sa kanyang bibig. Habang ang kanyang isip ay patuloy na umuusal ng mga buhay na mga salita, samantalang hindi naiwasan nila Mang Ciprianong hindi magbulat o magtaka sa nooy kakaibang inaasal at nakikita nila kay Mang Tonyo. Lalong-lalo na nga ang mayamang si Don Paquito at ang kanyang mga tauhan. Ilang sandali pa'y marahang kinuha ni Mang Tonyo ang dalusaping panabong sa kamay ni Mang Cipriano. Yumuko si Mang Tonyo at kanyang binugahan o kanyang pinaliguan ng alak na nagmumula sa loob ng kanyang bibig ang nasabing panabong, lalo na nga ang kanyang mga sugat na kanyang tinamo sa karagadang tari ng aming Malaginto. Maraming mga tinamong sugat sa katawan ang dalusapi, ngunit lahat ng yun ay puro daplis at mababaw lang. Wala itong tinamong malalim na tusok ng tari na para bang yun ay sinadya ng aming Malagintong panabong upang ito ay mabigyan pa ng pagkakataong mabuhay sa tulong ni Mang Tonyo. Si Mang Tonyong dating magtatari at nabansagang ang kilabot na lasinggerong magtatari, pumungas-pungas at naglilikot sa kamay ni Mang Tonyo ang kanyang dalusaping panabong na para bang pinipilit nitong makaalpas sa mga kamay ni Mang Tonyo. Dahil kung baga sa isang tao'y ramdam nito ang hapdi ng tapang ng alak na nanunuot sa kanyang mga tinamong sugat, ilang sandali pa'y bigla na lamang itong tumahimik at tumigil sa kanyang ginagawang pagkukulapag o pagpupumiglas sa kamay ni Mang Tonyo at dooy, Kaibigang Tonyo, lahat ng mga tama ng tari sa iyong dalusaping panabong ay pag hindi daples ay mababaw lang. Higit sa lahat ay malayong lahat sa kamamatyan ng isang mandirigmang panabong ang kanyang mga tinamong sugat. Kaya naman ay iginagarantiya ko sa iyong 100% ay mabubuhay itong iyong dalusapi. Pero kaibigan, may sasabihin lang sana ako sa iyo.
Ang sabi ni Mang Tonyo sa nooy makikita ng banaag na ng labis ng saya at pagkamanghang itsura ni Mang Cipriano. Ano yun, kaibigang Tonyo? Tanong ni Mang Cipriano sa kanya. Kaibigang Cipriano, huwag mo muna siyang isasabak sa salpukan. Sa loob ng mga 1 o 2 linggo, masyadong maraming dugo at lakas ang nawala sa kanya, kaya't kailangan niya ng mahaba-habang pahinga. Alagaan mo siyang mabuti, kaibigang Cipriano. Ang sabi ni Mang Tonyo sa kanya. Nagpasalamat at nangako naman ng paulit-ulit kay Mang Tonyo si Mang Cipriano. Nasusundin niya ang lahat ng mga sinasabing yon ni Mang Tonyo. Ngunit para kay Mang Cipriano, sa oras na tuluyang gumaling at lumagas na ang kanyang itinuturing ng kaibigang dalusaping panabong, ay hindi na niya ito dadalhin pa saan mang sabungan. Sa halip ay pumasok sa kanyang isip na kanya itong ihahanap ng inahing manok upang siyang magsilbi niyang asawa. Gagawin niya itong broadcock. Ngunit ilang sandali lang ng mismong mga pagkakataong yon ay nagsalita ang nooy matandang mayamang si Don Paquito at sinabi nitong, Totoong masyadong nakamamangha ito, iho. Tonyo, ang iyong ginawang natatanging kakayahan sa talunang panabong ni Cipriano. masyado talaga akong bumilib, pero Cipriano, paano ba yan? Natalo ang iyong panabong sa malagintong panabong ni Kano. At ang mangyayari niyan ay wala akong ni pisong doling na ibibigay sa iyo upang gamitin sa operasyon ng iyong asawa. Dahil di ba't yun ang ating usapan? Pero kanina pa akong nagtataka sa iyo, Cipriano. Dahil parang hindi ka nag-aalala sa iyong asawa, sa halip ay inuuna mo pang alalahanin ang kaligtasan niyang walang silbi mong talunang panabong. Lahat ng paningin o atensyon nila Itay at ng kanyang mga kaibigan ay naibaling nila kaagad sa nooy matandang si Don Paquito. Pero alam mo ba, Cipriano, ang totoo ay manalo man o matalo ang iyong panabong sa malagintong panabong ni Kano, ay wala kang ni pisong doling na maaasahan sa akin. Dahil hindi ako tanga para gumastos ng malaking halaga sa taong hindi naman mahalaga sa akin. Ang totoo ay nakaramdam na noon ng matinding pagkainis at galit si Mang Cipriano at maging sila Itay sa mga sinasabing yon ng tusong si Don Paquito. Ngunit wala siyang kaalam-alam na mas mautak, mas pulido at mas mabilis gumawa ng hakbang o plano itong si Itay Kano kaysa sa kanya. At do'y nagulantang itong si Don Paquito sa sumunod na taong nagsalita sa kanya at sinabi nitong, Sa tingin namin, Don Paquito, ay wala nang saysay pa kung magbigay ka man ng perang ipambabayad sa operasyon para sa asawa ni Cipriano. Ha? Anong walang saysay? Walang saysay rin kung manalo man o matalo ang panabong ng itinuturing naming kaibigang si Cipriano. Don Paquito, dahil ang totoo, gusto naming ipaalam sa iyo, wala nang magiging problema pa sa pirang gagamitin para sa isasagawang operasyon ng kanyang asawa. Ang tinig ni Mang Gaston kung saan ay makikita itong sinisipat-sipat ang kanyang hawak na reple habang ito'y nagsasalita kay Don Paquito. Ha? Paano at bakit mo nasabi yan? Ang gulat na pagkakasabi ni Don Paquito kung saan ay katulad niya, maging itong si Mang Cipriano ay banaag rin sa pagtataka sa kung papaanong alam ng isa sa mga kaibigan ni Itay Kano ang patungkol sa naging sitwasyon ng kanyang pamilya. Kung kaya't, Kaibigan Kano, anong ibig sabihin ito? Huwag niyong sabihin. Ang nooy banaag ng pagtatakang tanong ni Mang Cipriano kay Itay. Kaibigang Cipriano, alam namin hindi ito ang tamang oras at tamang lugar para pag-usapan ang mga ganyang usapin. Pero huwag ka nang mabahala pa sa iyong asawa dahil naging matagumpay na ang kanyang operasyon. Mas lalo pang ang nagulat ng mga sandaling yon, hindi lamang si Don Paquito, kundi maging itong si Mang Cipriano nang makilala niya ang boses na nagsalitang yon. Dahil, kayong dalawa, ang ibig pang sabihin nito ay, ang sabi ni Mang Cipriano kay Mang Octavo at kay Mang Clarito nang ito'y kanyang makita at makilala. Ngunit ng puntong yon, ay si Itay Kano na ang nagsalita. Oo, kaibigang Cipriano, kami o ang aming grupo ang kusang loob na nag-abot ng tulong sa iyong pamilya, lalong-lalo na nga sa iyong asawa,
sa pamamagitan ng aming mga inipong mga perang na ipanalo ng aming malaginto. At ang narinig mong sinabi ni Paring Octavo ay totoo. Dahil ngayong mismong mga oras na ito ay ligtas na ang iyong pinakamamahal na asawa. Kaibigan Kano, sa inyong lahat, hindi ko alam kung papaano ko kayo mapapasalamatan. Ang maluhaluhang pasasalamat na pagkakasabi ni Mang Cipriano. Sapat na ang makita at malaman naming isa kang mabuting padre de pamilya at mabuting sabongero, kaibigang Cipriano. Sapat na yun bilang kapalit o kabayaran ng aming ginawang pagtulong sa iyo. Tulong na walang hinihintay na kabayaran o kapalit. Ipinapangako namin sa iyo, kaibigang Cipriano, hindi lamang sa hospital mananatili ang tulong na ibibigay namin sa iyo. Dahil napag-usapan naming magkakaibigang magpapatuloy ito hanggang sa tuluyang gumaling o makarecover sa sakit ang asawa mo. Ang sabi ni Itay, nang biglang sumingit sa kanilang eksena itong si Don Paquito, nang marinig niya yon kay Tay Kano. Mga hunghang, mga hangal, bakit niyo pag-aaksayahan ang pira at panahon ng mga taong tulad ni Cipriano? Isang taong mangmang at basura lamang sa aking paningin. Nang puntong yon ay hindi na nga nakapigil ng kanyang damdamin. Itong si Mang Omar, nagsalita ito kay Don Paquito ng mga salitang tumatak sa kanyang isip. Dahil, "Huwag mo kaming itulad sa iyo, Don Paquito. lahat kami ay nagkakaisa. Iisa ang aming pananaw, iisa ang aming damdamin, at yun ang dahilan kung bakit walang pagtatalo-talo sa aming grupo. Oo, sabihin na natin isang mangmanghamak sa iyong paningin si Cipriano. Pero ito ang pakakatandaan mo, Don Paquito. Dahil para sa amin, di hamak na mas kagalang-galang siya kung ikukumpara sa iyo. Alam mo kung bakit, Don Paquito? Alam mo kung bakit ko nasabi yun? Dahil Don Paquito, oo, isa kang mayaman at may impluwensyang tao. Pero ang tingin namin sa iyo ay basura. Ha? Ano? Ano malaka? Oo, Don Paquito, at hindi lamang basura ang tingin namin sa iyo, kundi isang mabaho at umaalingasaw na basura. Ang sabi ni Mang Omar na siya namang sinundan kaagad ng kanyang katabing kaibigang si Mang Gregorio at sinabi nitong, Totoo ang mga sinabi ng aking kaibigan patungkol sa inyo, Don Paquito. isa kang basura. Kaya't kung ayaw mong walisin ka namin dito at itapon ngayong mismong oras na ito, ay mas mabuti pang lumayo-layo ka na. Dumistansya ka na habang maaga pa, Don Paquito. Ang sabi ni Mang Gregorio, sabay kasa ng kanyang hawak na mexing baril. Mga animal kayo, may araw rin kayo sa akin. Uubusin ko kayong lahat. Ipapapatay ko kayo at idadamay ko ang inyong pamilya. Ang pasigaw na pagkakasabi ni Don Paquito sa grupo nila Itay. Ngunit nagulantang ito nang biglang nagsalita ang aming kararating lang na kapitan at may kasama itong mga armadong mga tanod at 5 mga kapulisan ng aming bayan at may dala ang mga itong warrant o pares para kay Don Paquito. Sa tingin ko hindi na mangyayari pa yan dahil Paquito. Dahil narito na ang aming mga kapulisan upang arestuhin ka sa salang pagnanakaw. Ang sabi ng aming kapitan. Isa ka pa? Ano pang ibig niyong sabihin? Bakit may mga pulis rito? Nagtakat na ibaling lahat ng mga mamumusta at mga sabongero sa paligid ng sabungan ang kanilang mga paningin sa direksyon nila Itay nang makita nilang hinuhulit pinupusasa na ng mga pulis si Don Paquito at ang kanyang mga tauhan sa kasong pagnanakaw at iba pa na siyang dahilan pala ng kanyang pagyaman. Hindi ito makapaniwalang mabubunyag lahat ng kanyang baho sa isang iglap lamang sa aming mismong sabungan. Ilang sandali pa'y nagsalita si Itay Kano kay Mang Cipriano at sinabi nitong, Kaibigang Cipriano, mapapanatag na ang loob mo. Ngayong wala ka nang dapat na ikabahala pa kay Don Paquito, maging sa kanyang mga tauhan, at ang pamilya mo ay magiging maayos na. Walang sawang nagpasalamat si Mang Cipriano kina Itay Kano at sinabi pa niyang, Mga kaibigan, habang buhay ko itong tatanawing malaking utang na loob ko sa inyo. At pagkatapos na sabihin yon, ni Mang Cipriano ay nagpaalam na sa kanila. Si Mang Cipriano at ganoon rin sila Itay Kano sa kanya. Nagsimula nang umalis sila Itay ng aming sabungan. Douglas, ano ang susunod mong hakbang ngayong natapos na ang laban ni Malaginto sa panabong ng lalaking yon? Ang tanong ni Don Mauricio
sa antingerong aswang na si Douglas Estelyor. Habang sila'y makikitang nakatanaw kina Itay. Mamayang gabi, habang sila'y nag-iinuman at nagkakasiyahan, ay susorpresahin ko sila, Don Mauricio. Sinisiguro ko sa iyong magiging matugo ang magkaganap mamayang gabi sa loob mismo ng pakura nila Kano. Ha 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 ha. Napangisi naman si Don Mauricio sa kanyang narinig na yon kay Douglas Estelyor. At katulad ng palagi naming nakikita at inaasahan sa tuwing araw ng linggo at nagtatagumpay sa laban si Malaginto, ay magkakasamang nagharap-harap sa inuman sila Itay Kano. Masasayang kwentuhan, biruan ang nakikita namin sa kanila. Ngunit wala silang kamalay-malay o kaalam-alam na meron ng panganib na magkaganap sa kanilang lahat. Mga kaibigan, hanggat maaari ay panatilihin nating lahat ang masigasig na pag-iingat dahil hindi natin alam kung kailan aatake si Douglas Estelyor. Ang paalala ni Itay sa kanyang mga kaibigan. Ang totoo niyan, mga iho, kanina pang masama ang pakiramdam ko magmula sa ating sabungan. Nagulat at nagtaka silang lahat sa mga sinabing yun ni Lolo Pedro. Bakit niyo po nasabi yan, Tatang Pedro? Ang tanong kaagad ni Mang Octavo kay Lolo Pedro. Dahil kanina, sa sabungay pakiramdam ko'y may mga matang nakamasid sa atin bago at matapos ang bakbakan ni Malaginto at ng dalusaping panabong ni Cipriano. Yan din po ang pakiramdam ko kanina, Tatang Pedro. May kakaibang presensya po akong nararamdaman kanina. Isang presensyang may hatid na ginawa't kilabot sa aking katawan. At noon ko lamang po yun naramdaman. Ang sabi kaagad ni Itay Kano kay Lolo Pedro, huwag kayong mag-alala, mga kaibigan. Ano't ano man ang mangyari, ay palagi kaming nakahanda ni Kaibigang Gaston. Tumango-tango bilang pagsang-ayon kay Mang Ambrosio, itong si Mang Gaston at ang dalawang magkasanggang dikit na sina Mang Omar at Mang Gregorio. Ngunit nagulantang silang lahat nang bigla na lamang umihip ang malakas na hangin sa paligid ng aming tahanan. Nagsipagtilaukan ang mga panabong ni Itay, kasama na nga roon si Malagintong nasa loob ng kanyang kulungan. Nagsipagyukuan na rin ang mga sanga ng mga punong kahoy at ang hampas ng hangin sa kanilang katawan ay may hatid na kilabot, dahilan upang maalerto silang lahat. Magsipaganda kayo, mga pare. Ihanda ninyo ang inyong mga armas. Dahil pamilyar sa amin ni Paring Tarito ang gantong kaganapan. Naririto na siya. Naririto na si Douglas Estelyor. Talasan niyo ang inyong pakiramdam sa paligid. Ang sabi ni Mang Octavo sa kanilang lahat. Sabay dukot nilang dalawa ni Mang Clarito ng kanilang matatalas na punyal. Nagmamadali namang pumasok sa aming bahay si Itay Kano at kanyang ipinag-utos sa amin nila Inay na magsara ng bintana at pintuan, bagay na mabilis naman naming sinunod. Hinugot ni Itay ang kanyang matalas na itak at alagang-alaga yun sa hasa. Kasunod ay lumapit siya sa kanyang mga kaibigan hanggang sa ilang sandali pa'y bahagya nang huminto ang pagbayo ng hangin. At do'y nakikita nilang paunti-unti nang lumilitaw sa kanilang paningin ang isang mabalasik na nilalang. Nanlilisik at nagbabaga ang kanyang mga mata. Matutulis ang kanyang mga pangil at ang kanyang mga kuko. Naglalaway ang kanyang bibig. Ang nilalang na si Douglas Estelyor. Kumusta na kayong lahat, mga kaibigan? Nagulat ba kayo sa biglaang pagsulpot ko sa inyong inuman? Huwag kayong mag-alala dahil gagawin kong alak ang inyong mga dugo at ipupulutan ko naman ang inyong mga labang loob. Ang sampit ni Douglas Estelyor, Itay Kano, kung saan ay walang mababa na agni katiting. Natakot o pagkaduwag sa kanyang hitsura, sa halip ay larawan ito ng isang anyo ng demonyo.